Magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po kayo dito sa aming channel. So sa video natin ngayong araw ay gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo itong aming konting ginagawa or pag-upgrade dito sa ating pabahay ng mga alaga. So most especially po ay para po ito sa ating mga alagang manok. So yung mga pato natin is hiwalay muna natin dahil gagawan po natin sila ng sariling video at sariling na rin pwesto or pabahay. So sa ngayon ay magpo-focus muna tayo sa ating mga alagang manok dahil nga sa napapansin ko ay napakatagal po ng ating pagpaparami, and at the same time hindi na po natin namomonitor yung ating mga alaga kung tama pa ba yung bilang nila. Kaya yung ginawa po natin ay kinulong po muna natin yung ating mga alagang sisiw. So sa mga sisiw po natin ay napakarami po yung nawala. So nasa 8 piraso po yata yung nawala sa ating mga alagang sisiw. And sa mga inahin natin ay hindi ko pa po alam. Kaya mas minabuti ko po na mag-iba ng sistema at programa na rin sa ating pag-aalaga ng mga manok. So ayun pagpasensyahan nyo na po itong ating area ngayon dahil nga po sa medyo makalat dahil nasa kalagitnaan po tayo ng ating pag-i-improve at pag-upgrade dito sa ating pabahay ng manok. So ayun kitang-kita nyo naman nakakulong na yung ating mga alagang sisiw. So yung 5 piraso po dati, 4 na lang sila. So hindi ko alam kung saan napunta yung isa. Hindi natin sure kung kinain ng predator or ano. So sa ngayon is 4 na lang sila. And dito naman yung susunod na batch is 5 pa rin sila. At ang nakakalungkot, yung 5 piraso natin wala sila lahat. And yung 11 na piraso, so nandito pa rin sila. So kinulong po natin sila dahil hindi natin namomonitor nga itong ating mga alaga. Dahil alam nyo naman, nakaano lang sila dito, gala. So pag-gala system yung ginagawa natin na style dito. And napag-isip-isip ko na medyo baguhin na siguro natin para naman mamonitor natin lahat ng ating mga alaga. So ito po yung ating ginagawang konting pagbabago. Bali babalik po tayo sa dati nating sistema or programa sa pagpaparami ng ating mga alagang manok. Bali ganito po dati yung style natin nung tayo po ay nag-aalaga pa lang ng mga heritage chickens. So mabilis po tayong nakapagparami nun dahil nga sa control natin yung ating mga alaga, nakakulong lang sila. At gumagamit po tayo nun ng incubator kaya napakabilis po nating nakapagparami. So sa ngayon, mga native na manok yung ating mga inaalagaan. So susubukan din po natin yung sistema na ganon. Kaya lang, hindi pa rin po tayo gagamit ng incubator. So pabayaan po natin sila na maglimlim dahil sayang naman po yung natural ability nila na makapaglimlim and alagaan yung kanilang mga sisiw. So ito na nga po yung ating ginagawa ngayon na konting pagbabago, pag-upgrade. So naglagay po tayo dito ng net at nilagyan na rin po natin ng kawayan para naman suporta kahit maglipad-lipad sila. Hindi naman masyadong masira yung ating net, so may suporta kumbaga. And ang konting dinagdag lang natin or binago ay dito po sa may bandang ibaba. So kung makikita nyo ay may kawayan po dyan sa may bandang ibaba. Dahil ang plano ko po sa ngayon, ilagay na po dito sa labas yung painuman at saka pakainan ng ating mga alaga. So mas maganda na rin po yon para iwas tapon sa pakain nila. And at the same time, hindi na po natin sila na aabala dito sa may bandang loob. So papasok na lang po tayo dito sa loob kapag i-check natin yung mga naglilimlim nating manok. So sa ngayon is meron tayong 2 naglilimlim. Papasok na lang tayo dito, i-check kung may namisa. And then ilalabas natin kung meron man. Pero mas madalas dito pababayaan siguro natin sila na nasa loob lang para hindi naman sila ma-disturb. And at the same time para tuloy-tuloy po yung ating pag-produce. So maano na rin po tayo sa sisiw kung sakasakaling may mapipisa tayo. So dito po sa ating pabahay ay napakarami po nating
mga kulungan ng manok. Actually, mayroon pa pong isa doon na hindi natin nadadala. So, ganitong style din po yun. Bali, wala lang akong kasama no, na magbubuhat, kaya hindi pa natin nadadala. So, kung mapapansin nyo, ay napakarami po nating kulungan ng manok. So, ang mangyayari po niyan, pag may namisa po tayong manok, bali, isasama natin sa kanilang inahin, hanggang sa sila po ay makapagkumpleto na ng kanilang mga balahibo, na kaya na po nilang labanan yung lamig. So, pagka hiniwalay kasi natin ng mas maaga no, na hindi pa nila kayang magbigay ng sariling init sa kanilang katawan, so magkukos po yun sa kanila ng stress. At maaari pong yun ang kanilang ikakamatay. And, syempre, papalakihin natin sila sa kulungan hanggang sa sila po ay pwede nang i-dispose. So, marami tayong mga dito, gagawing grower, and hanggang sila po ay pwede na talagang ibenta, tsaka po natin sila ilalabas. So sa ganitong sistema naman no, pag nakakulong lahat ng ating mga alagang manok, isa sa magiging problema po natin dyan ay yung pagkain. Dahil nga sa nakakulong sila lahat, hindi po natin hindi po sila makakakuha ng pagkain na nandyan sa labas. So magiging problema po natin talaga yung kanilang pagkain. Kung asa lang po tayo sa feeds, tayo po ay mamumulube. Dahil alam naman po natin lahat na sobrang taas na rin po ng presyo ng mga commercial feeds na ngayon. So, ang ginagawa ko po ngayon, nagdadagdag po ako ng aking mga tanim. Actually, marami na po tayong tanim na mga Madre de Agua and malunggay dun sa unahang area ng ating farm. So, nagdagdag pa po tayo dito sa likod. So ayan, meron po ditong 8 piraso. Sumisibol na po yung kanilang mga dahon. So nandyan. So makakatulong po yan no, sa ating mga alaga. So pwede po yan sa kambing, sa mga alaga nating manok at pato. Ganon din po yung Madre de Agua natin. Marami din po dyan sa baba. And dun sa harap. Bali hindi lang po makapenetrate na lumaki yung mga Madre de Agua natin dito dahil nga sa kinakain na po agad ng ating mga alaga yung kanilang mga dahon. So kung may kulong na po natin sila lahat, makakabuelo na po yung ating mga tanim. So yun po yung gagamitin natin na panghalo sa pakain ng ating mga alaga. Actually marami pa po tayong cuttings na pwede na namang i-transplant. And magkakat po ulit tayo para itanim. And sa susunod na araw siguro, kukuha ulit tayo ng ating mga ilalagay ulit na azola sa ating azola pond para mas marami po tayong alternatibong may pakain sa ating mga alaga. So maganda po yung mga tanim na ganon dahil pwede rin po sa baboy, sa manok. So makakatipid po tayo sa pagtatanim ng marami. Pero sa ngayon, so ayun, nakikita nyo na nga, ito po yung yung ginagawa nating pag-i-improve sa ngayon. Actually hindi na po bago sa sistema natin to. Nabanggit ko nga kanina, ginawa na po natin to noon. Actually ang problema na ang kulang na lang nito ay yung kanyang pintuan. Bali ikakabit na lang natin siya. So ito na po yung pintuan niya. May konting na lang kulang yung pampatigas niya lang para hindi naman siya maging malamya. So, sa Lunes siguro, pwede na po natin silang ikulong. At gagawa lang po tayo dito ng kanilang pakainan. Kawayan na rin po siguro. At saka yung patubigan. So, all in all po is ayos naman na pa yung ating ginagawang ngayon. Breeding pen ng ating mga alagang native na manok.